Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, magbibigay lang tayo ng konting kaalaman kaugnay sa batas po ng Eid. Kapag nangyari ang salat Eidul Fitr o Eidul Adha sa araw ng Jum'ah. Ibig sabihin, pag tumugma ang araw ng Eid sa araw ng Jum'ah, which is ang araw ng Jum'ah ay tinatawag din po siyang Eid. Eid siya sa bawat linggo po. So nagsama ang dalawang Eid. So ano ang kaalaman na dapat nating malaman dito? So kapag nagsabay ito, special ngayong 2025 dahil mangyayari po ang Eidul Adha sa araw mismo ng Jum'ah. So, konting kaalaman, nangyari na po ito sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Actually, nagkaroon dito ng opinion ang ating mga ulama. May nagsabi na hindi na naobligahan ang sino mang nakapagsagawa ng Salatul Eid ng Jum'ah, at may nagsabi na obligado pa rin na magsagawa ng Salatu al-Jum'ah. So, ang pinakamalapit sa katotohanan, pag nagsabay ang araw ng Eidul Adha at ang Eidul Fitr sa araw po ng Jum'ah, ay hindi na po tayo naobligahan na magsagawa po ng Jum'ah. Hindi na po tayo naobligahan na magsagawa po ng Salatu al-Jum'ah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nangyari sa time niya sa hadis ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu sa kanyang salaysay na sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, istama'a idani fi yawmikum hada faman sha'a ajza'ahu min al-jum'ati wa inna mujammi'una insha'Allah. So nagsabay, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang dalawang Eid ninyo, ang Eid sa bawat linggo, ang araw ng Jum'ah, at ang Eidul Fitr o Eidul Adha. At sino man, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na gustong magsagawa ng Jum'ah ay pwede siyang magsagawa ng Jum'ah, at ang sino naman na ayaw niyang o hindi siya magsasagawa ng Salatul Jum'ah ay hindi pinahintulutan siyang hindi na magsagawa ng Salatul Jum'ah. Pero kami, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay magjujum'ah pa rin kami. So hindi inobliga ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa sino mang nakapagsagawa na po ng Salatu Eid o Eidul Fitr o Eidul Adha na umatin pa ng Jum'ah. Pero paano yung duhur? Siyempre, ang duhur ang matitira. Magduduhur ka pa rin. Hindi ka exempted. Hindi ka naobligahan na magsagawa po ng Jum'ah, pero magduduhur ka pa rin. Pero yung Jum'ah, hindi na obligado sa'yo. Ang tanging na obligahan lang, sabi ng ating mga ulama, ay ang imam. Kasi ang imam, kung mayroon pang grupo ng mga tao na hindi nakapagsagawa ng Eidul Fitr o Eidul Adha na umabot ang bilang nila halimbawa sa 3, ay naobligahan ng imam na magsagawa po ng Jum'ah. Pero kung wala o isang tao lang ang umaten o hindi nakapagsagawa ng Salatul Eid, so duhur pa rin ang sala nila. So ibig sabihin, nakadepende po ang bilang ng hindi nakapagsagawa po ng Eid kung magsasagawa pa ang imam ng Jum'ah. Pero kung nakapagsagawa na po lahat ng Eid, so pati ang imam ay hindi na po naobligahan na magsagawa po ng Jum'ah. Pero kung magsasagawa sila ng Jum'ah, hindi na po ito obligado, pagpapahintulot na lang po. Roksa na lang po ang pagsasagawa po ng Salatu al-Jum'ah. So inuulit ko, pag nagsabay ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha, ay hindi na po obligado sa atin na magsagawa po ng Jum'ah, pero ang obligado pa rin sa atin ay ang Salatul Dhuhr. Maliban na lang po sa imam, kasi kung mayroon pang hindi nakapagsagawa po ng Eidul Fitr, ay naobligahan yun na magsagawa ng Jum'ah. So yan lang po ang konting kaalaman sa bagay na to. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.